Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world, pati na rin po sa ating mga kapatid sa ibang relihiyon. Kamusta po kayong lahat? Inshallah po, nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng mga nangyayaring problema ng ating bansa. So, napanood nyo ba ang malaking expose na nangyari nung nakaraang mga araw? So, gusto ko ipaliwanag sa inyo na yes, totoo pong lahat yon, walang script yon, and actually, ginawa ko yung video na yun nung January, yung nag-trending sa TikTok, okay? I don't know bakit ngayon lang siya ulit lumabas. Pero, yeah, totoo yun. Kung personal na problema, talagang meron akong personal na problema na doon sa kay Maan. However, ang hindi ko na lang matanggap doon kasi syempre mahal na mahal natin ang pamilyang Duterte. Nung may napanood kasi ako, okay? May napanood kasi akong video galing nga dun sa farm, okay? Laking sinasabi ni Mayor Alice Guo. Napanood ko kasi yun. Sabi ko, parang, ay shit. Sabi ko, hindi daw involved, pero magkakasama sila. Kasi, guys, hindi na rin kami kasi magkakasama nitong 2023, 2024. Ngayon, para sa akin, yes, hindi ko naman siya po pwedeng pakialaman kung magkakasama sila ngayon eh. 'Di ba? But the mere fact na nalaman ko sinisisi nila kay Tatay Digong yung pangyayari, parang sabi ko, teka, off yun ah. 'Di ba? Kasi nagbablog ako and alam niyo naman na supported ko talaga si Tatay Digong tsaka si BP Sara. And then, out of nowhere, nakita ko pa itong manifesto na yun. Oo. Bigla lang siyang dumating. Bigla lang siyang dumating at sinabi na ito na nga yung manifesto na pinapasok. What I mean doon sa pinatakas, okay, pinaalagwa. Okay, pinaalagwa, pinapasok, o walang tanong-tanong, pinapasok, pinatakas. Hindi na hinarang. Okay, itong mga Taiwanese na to sa Clark Airport. Okay, so okay, given the fact na nga na sige, hindi nyo paniwalaan, ganun, kasi meron kaming hidwaan ni Maan. Pero come to think of it, doon sa pagkakasunod-sunod na timeline na binigay ni Miss Sas Rogando Sasot, diba, since May, June, July, August, September, pagdating ng October, magkakasama sila. Lumabas ang tatay ng September or early October, diba? So, yun na lang. May video na lumabas. Hindi sa akin nanggaling, kundi doon sa isa pang TikTokeries o isa pang vlogger. So, kumbaga hindi na sa akin nanggaling yun. Pwede nyo sabihin, ay, sinungaling itong babaeng to. Pwede nyo sabihin yun. Okay, pero pag-isipan nyo lang, limi-limiin nyo lang sa sitwasyon. Anong connection nga nito ng mga anak ni Senator Lito Lapid kila Guo, sa family ni Guo? Samantalang si Senator Risa Hontiveros, dinadrive niya yung investigation na kailangan ituro at konektado ang mga Duterte sa Pogo o kay Alice Guo. Diba? Nakita niyo pa nga yung pagkakataon na merong in-interview no si Sheila Guo na natatawa-tawa siya sa harap ni Risa Hontiveros. Alam niyo guys, doon pa lang, sabi ko, bakit nga natatawa-tawa to? Diba? Since napahiya si Senator Risa Hontiveros, pinagalitan siya. Pero, parang parang dinodog show na nila yung senatorial hearing na yon. So anyway guys, para sa akin sa mga hindi nakakaalam, panoorin nyo na lang yung Bureau of Immigration na part 1, part 2, part 3, part 4 na mga na mga nilabas ko, okay? Tapos doon sa tawag dito, doon sa
nilabas na interview naman namin ni Miss Sas. Panoorin nyo na din para alam nyo yung mapagtagni-tagni ninyo yung mga sinasabi namin ngayon. Okay? Doon naman sa mga taga Bureau of Immigration, I really understand, okay, na kayo sumusunod lang sa mga nakakataas sa inyo. And naiintindihan ko din na kayo kasi kaya ayaw ninyong lumabas yung mga nagsasabi sa akin ng information, okay? Dahil ang sabi nyo nga, kayo ang mga nagsusumbong, nagre-reach out, nagwi-whistleblower. Kaya lang, the end of the day, ang mangyayari, sa inyo ang blame. Sa inyo, kayo ang pag-iinitan, kayo ang ifo-floating, kayo ang tatanggalin sa deployment. Naiintindihan ko, guys, ganun kasi yung nangyayari sa loob ng Bureau of Immigration, okay? Kunyari, meron kang ni-report, ganun, gusto mong ituwid itong mga nangyayaring to, ang mangyayari, kukuyugin ka. Kukuyugin. So, kukuyugin ng, syempre, nung nilabas na, suspect o yung merong mga allegations, okay? Kaya naiintindihan ko yung stand nito mga kaibigan natin sa loob ng immigration. Sa totoo lang, guys, nalulungkot ako pagka may lumalabas na balita na Bureau of Immigration, ganito na naman, tanimbala, tungkol daw dun sa offload, ganon, tungkol sa pastillas. Nakakalungkot kasi, tawag dito, puro pangit ang lumalabas. Pero I would like to commend naman tong mga ating, kaibigan sa loob ng immigration na patuloy na talagang gustong ituwid yung mga mali. Kaya lang wala silang magawa. Alam niyo yun, guys, yung katulad ni Maan. Alam mo yun, nung time na wala siyang power, sobrang bait niya. Sobrang bait niya na totoong puro matuwid lang ang gusto niya, ganon. Kaya lang, nung nakatikim ulit siya ng power, parang masyado niyang in-internalize na she is untouchable. Oo. And nalulungkot din naman ako sa pinagsamahan namin ni Maan because mabait kasi siya na sa pagkakakilala ko, ako personal, mabait siyang tao. Hindi ko nga sukat akalain na biglang ganito. Ang tagal-tagal na panahon namin magkakasama na never ko nakitaan na naging madamot siya. Guys, alam niyo sa totoo lang, dumating pa yung time na, alam niyo yun, iniiyakan niya yung swimming pool dahil, di ba alam ko na papanood mo to. Alam mo yun ang problema. Yung sabi mo kay mami, tita, ano ang problema sa swimming pool? Ba't lagi maitim? Malapit na yung piyesta. Di ba? Ganun kasimple. Alam nyo, napakasimple lang ng ng kasiyahan namin noon. Tapos, kakain kami. Yun, magiinom kami noon. Yung simpleng buhay lang talaga na hindi ko sukat akalain na aabot. Okay, aabot sa malaking sindikato. Alam niyo naman, guys, na ang advocacy ko is anti-corruption. Kaya ako, kung masama ako sa paningin nila Maan, wala akong magagawa. Kasi gusto kong ituwid. Gusto kong at least may magawa ako para sa ating bayan. Diba? Tsaka gusto kong patunayan sa inyo, guys, okay, ang DDS ay hindi pro-China. Pro-Philippines tayo, syempre. Kaya lang, nasa sistema natin na mayroong mga Chinese na sa buhay natin. Ganun yun. Pero hindi ibig sabihin nun, sinasamba natin ang mga Chinese. So, yun lamang, guys, okay? Itong video na to, madaming kapupuntahan to. Inshallah, maging maayos po ang lahat sa inyo na makaalis ng bansa at makabalik ng bansa na wala ng problema sa immigration. Basta kompleto ang mga papel nyo at wala kayong mga kaso-kaso, okay? Ngayon, sa akin naman, mga nagpapadala ng mga messages, ipinagpapasalamat ko po iyon, at pati yung mga concern ninyo, lalo-lalo na sa security ko, kasi syempre, sabi nyo nga malaking issue to. Kaya ako nga po sinasabi sa inyo, itong mga nakakabangga kong tao, para at least alam ninyo, whatever happened to me and to all my family,
alam na alam nyo na kung sino ang gumurgur sa akin. Di po ba? Gusto ko malaman ng lahat na itong video na to ginawa ko is, hindi siya for fun or for kung saan man. This information is very important to us, lalo-lalo na sa pamilya Duterte kasi they were condemned, diba? Parang sila yung ginigipit because of Pogo. Na sinasabi, sila ang nagpapasok ng Pogo. Okay? Lahat na lang ng mangyayari, di ba, laging ang sisi Duterte. Pero ang totoo niyan, hindi. Okay? Kaya yung iba malakas ang loob na gumawa ng mga malalaking problema because they know na pagdating ng araw, sa Duterte pa rin ang sisi. Pero tayong mga nagmamahal sa mga Duterte, hindi natin kayang manahimik. Okay? Hindi po ako binayaran dito. Ang kapalit nito ay yung seguridad ng aking pamilya, pati na rin ng aking buhay. Ngayon, paulit-ulit namin sinasabi, kung may mangyari ho sa akin, kayo na po ang nakakaalam. Alam nyo yan. Kung sino na ngayon ang mga taong nakabangga ko. Diba? Kasi mayroong ako nare-receive na comment sa mga comment section tsaka dun sa mga messages na matutulad din daw ako kay Percy Lapid, ganon, na which is yung mga nag-e-expose ng mga kasalanan ng mga politikong to and bigla na lang silang ginurgur. Ngayon, para sa akin, okay, if it's my time, it's my time. Okay, pero kayong taong bayan na nagmamahal sa akin, alam kong kayo ang hindi mananahimik para sa akin. 'Di ba? Dahil alam nyo na kung sino ang mga taong po pwedeng gumurgur sa akin. Hindi, ito yung point kasi ng buhay ko na sabi ko nga, it's now or never, tsaka para sa bayan, para sa inyo. Kasi may mga anak ako, gusto ko yung hanggang kaapu-apuhan ko, malaman nila na at least may isa sa pamilya o meron talaga sa pamilya namin ang kayang lumaban para sa bayan, para sa mga taong mamamayan. Yun lamang guys, at gusto kong iparating sa inyo na inshallah araw-araw po nagdudawa ako na maging maayos po kayong lahat, masolusyonan ang mga problema ninyo. At kami pong nandito ngayon, hindi po kami titigil hanggat hindi na aayos po ang mga baluktot na sistema sa loob ng politika. Yun lamang guys ang po pwede namin ibigay sa inyo. Ngayon kung iyon po ay kinagagalit dahil nasasanggi ang mga tao na inyong iniidolo, wala po kami magagawa doon. Kailangan pong ilabas. So yun lamang guys. Maraming salamat. Assalamualaikum.